Huwag na. Ako na lang. Baka kung anuhin ka dyan eh. Ako nang bahala. Sige na, lumakad ka na. Umalis ka na. O edi, good night. Good night. Oh, Ganun lang? hindi pwede. Ba't hindi pa pwede? Wala naman tao. Sige na. Masama yung umaalis ng hindi maganda pakiramdam. Ayoko. Baka mamaya Dahil loko pagka nagtagal may dadating na tao. Sige ka. Balong kasama mo! Ay! Maria! Ma? Saan ka galing, ha? Ito ba uwi pa ng babaeng katulad mo? Kung hindi ako nagkakamali, irarason mo naman na nagpunta ka sa party kasama mga barkada mo sa eskwela, no? Naku ma, nahulaan ninyo. Sabado naman ho bukas. Wala namang pasok. Kaya ngayon ko lang umuwi, ganun ba? Sorry ho. Sino kasama mo sa pag-uwi? Katulad dun ng dating rason, ako lang ho mag-isa. Nag-taxi ho ako. Walang hirap ka! Sino mo na albalong kasama mo? Sino mo na albalong nabibilang sa angkang mortal kong kaway? Relasyon na kayo. Anong wala? Kitang-kita namin yung pagkikiskisa ng labi niyo. Halos isalaksak mo yung nguso mo sa bunganga niya bago kayo maghiwalay. Kaya dami ng lalaki kung bakit siya ba? Ngayon, higit kanino man ay nalalaman mo nabibilang siya sa pamilya nagmalupit sa amin. Nang kami ng aking mga magulang ay trabador sa kanilang asyenda. Pagmamalupit na naging dahilan ng kamatayan ng lolo at lolo mo nang wala sa panahon. Ngayon, baliktad ng aming kinaroroonan. Bankrupt na sila. Hindi ko makapapayag na kahit nakatiting na bahagi ng ating yaman ay mapatungo sa kanila. Naintindihan mo? Ha? Umigit kumulang. Ay alam mo na gusto kong mangyari. Puputulin mo ang relasyon mong yan sa kanya. Dinaramdam ko pa. Mahal ko si Ramon. At isa pa, siya ang ama ng batang dinadala ko sa aking sinapupunan. Buntis ka! Buntis ka! Walang hiya ka! Manuel! Manuel! Papa? Manuel! Umayos ka! Huwag mo siya lamitan! Ito ang tandaan mo. Oras na may nangyari sa papa mo. Lintik lang ay gaganti ko sa'yo. Manuel! Manuel! Hello? Si Ramon. Maria? Ano? Ang papa mo na, stroke?
dinala na sa ospital. O sige. Oo, pupuntahan ko ngayon din. Hello? Ramon? Kumusta si Papa? Ha? Mr. Albano. Ah. Bakit hindi nyo pa pinasok yung kotse nyo? Ay, ayos na sa labas Ayun na yan. pa po kayo inaabangan ng senyore. Ah, Halika kayo. Ayun yung senyora, oh. salamat ha. Sige ha. Good morning ho, ma'am. Good morning. Mabuti naman at pinaunlakan mo ang aking imbitasyon. Yes, ma'am. Lika? Ma'am. Ano ho bang pag-uusapan natin? Sikreto ang ating pag-uusapan, kaya I think we should discuss it inside my room. Your room, ma'am? Why? Don't you like the idea? Well, Come in. Sit down and please close the door. Closer. Sure. Come on, closer. Well, I'll go direct to the point. Bago kita tinawagan sa telepono at inanyayahang pumarito, pinaimbestigahan ko ang iyong pamilya. At natuklasan ko that you are financially bankrupt, totally down, and in complete distress. Right. At natuklasan ko rin na nangangailangan ka ng salaping kapital para maibangon ang iyong pamilya at maibalik sa lipunang nakaririwasa at kinagalang ng lahat. Ngunit nagkamali ka, Ramon. Wala kay Mariang aking anak ang susi ng iyong pangarap. Nasa akin. Nasa akin, Ramon.
And I'll be frank with you. Mapapasa yon, susi na yon, sa isang kondisyon. Itatakwil mo si Maria at sa aking kapapatol. Good morning po, senyorita. Morning. Mag-aalmusal na po ba kayo? Parang hindi pa ako nagugutom eh. Kape na lang. Sandali lang po, senyorita. Isabel? Senyorita? Si Mama umalis ba? Hindi po, senyorita. Nasa kwarto po niya. Kausap ang bisita niya. Teka. Sa kwarto. Lalaki ba o babae? Lalaki po, senyorita. Kanina pa nga po sila doon eh. Lalaki sa kwarto niya. Kilala mo ba kung sinong lalaki yun? Sabi nga po ng hardinero natin eh, si Juan daw po, si Ramon Albano. Good. Habang maaga natuklasan mo. Natatandaan mo ang sinabi ko sa'yo nun. Kapag may nangyari sa iyong ama, lintik ang ganti ko. Ito lamang ang pasimula. Ugat. Napakasama mong ina. Ang kasamaan ko, nang agaw lamang ako ng pag-ibig. Ang kasamaan mo, pinatay mo ang sarili mong ama. Namatay siyang hindi ko kasalanan. Mamamatay ba siya? Kung hindi niya natuklas ang buntis ka! Buntis! Buntis! At ginawa ko to para ipadama sa'yo kung gaano kasakit ang mawala ng minamahal. Nawala sa akin ang iyong ama. Nawala rin ngayon sa'yo si Ramon. Ramon, totoo bang mawawala ka sa akin? Totoo ba? Totoo ba? Ito ang kwarto mo. Ayan. Ito naman ang kabinet mo. At ito ang comfort room mo. Maganda-ganda naman. Mukhang malayo yatang pinanggalingan mo at mukha kang pagod.
Sa Bisaya pa ho. Ah, malayo nga yun. Siguro gusto mo maghanap buhay dito, ano? Yun na nga ho. Naku, Iya. Ang hirap humanap ng hanap buhay dito. Isa pa, kung hindi ka makahanap ng trabaho, huwag kang papasok sa masamang hanap buhay, ha? Naku, hindi ho. Ay, isa pala. Bawal ang magluto dito. Ah, Kung gusto mo palang magluto, lumabas ka na lang. Mayroong lutuan doon. sa labas. Sa labas. Kung may kailangan ka sa akin, mag-buzzer ka lang. Ah, sige ho. Oh. Salamat ho. Oo. Fit na fit sa'yo, no? Good. You look good on it. Like it? Hoy, ano ba? Ba't parati ka namamalik mata, ha? Tinatanong kita kung gusto mo yan. Yeah. Okay? So, pagbalik natin sa Stray, i-order kita ng 1 dosena. Saan ba lakad natin ngayon? As usual. Sa aking mga amiga. Party. Tapos mamayang gabi, sa Montihan. Sugal magdamag. Pagdating ng abogado ni Manuel mula sa Amerika, nagpagamot ng kanyang sakit, ay mailipat na ang buong kayamanan sa pangalan ko. At may bibigay ko na sa iyo sa salaping kailangan mo. At magiging maligayang-maligaya ka na. Okay? Ano na kaya ang buhay ni Maria ngayon? Hi, Hi, Luisa. Maria. Alam mo, naaawa ako sa'yo. Bakit? Kasi naman ikaw binibigyan kita noon ng magandang trabaho, ayaw mo. Mas pinili mo pang maghugas ng plato, maglampaso ng sahig. Sinisigaw-sigawan ka pa na amo mo. Ano na lang mangyayari sa'yo? Eto, kaya pa naman Salamat sa paalala mo. Ay, nakakainis. Peste. Lecheng buhay to. Ba't ba mukhang mainit na naman ang ulo mo ngayon? Paano? Di ba binalita ako sa'yo, dumating na yung abogado ni Manuel galing sa Amerika? O ngayon? Di ano pa, di pinisintahan ako ng testamento at aprobado ng abogado. Anong nakalagay doon? Ano? Na ang tanging magmamana ng kanyang kayamanan ay ang kanyang anak na si Maria. Ay, kaya nga ako ginabi. Dahil, kinausap ko na masinsinan ng abogado natin. May pag-asa naman daw na mapunta sa akin ang kayamanan. Paano raw? Ang mamatay si Maria. At ikaw, Ramon, ang papatay sa kanya. Mo namang ilakas ang boses mo. Ikaw na lalaki ka, minsan mo lang maahiti dito, sambakulin mo ka mo! Shh! Huwag kang maingay. Ano mo maingay? Intindi mo naman ang kalagayan ko rito. At bakit? Ano kalagay mo dito? Ako may-ari nito Hoy, mister! Wala akong pakialam kahit ikaw may-ari nito, ha? Palibhasa kasi Andres Saya kay...
Hindi ba andalisaya ka? Huwag kang maingay. Nagtataka nga ako kung bakit ikong binatulan ko. Dami-dami lalaki naliligaw sa akin eh. Siguro may nakita ka sa akin. Ano? Ano nakita ko sa'yo? Ano? Hoy! Wala akong pakialam sa pera mo! Uy, Si Maria? sino Maria? Ay, Dona Sepa, ano anak? Babae. Babae? Kumusta si Maria? Mabuti. Tingnan mo. Ay, boss? Ano nangyari dito? Nanganak boss eh. Uy, bakit dito? Walang ganito boss. Hindi sana sinabi mo sa akin. Biglaan boss eh. Sandali lang. Paolo, ang ganda-ganda ng bata. Ano anak? Babae. Kaya lang nag-aalala ko eh. Baka yung nangyari kay Maria, mangyari rin sa akin. Boy, hindi pwede. Hindi pwede dyan ako hindi maging under desire ba? Oo. Oo. Alis na ako ha. Takot ka sa misis mo. Oh, kumusta ang paghahanap mo ng trabaho? Maria, baka mahawa itong anak mo sa sakit mo eh. Alam mo, hindi ko na alam kung saan ako maghahagilap ng pera para pambili ng gatas ng anak mo. Isa pa, ang laki na ng utang mo dito eh. Ilang buwan ka nang hindi nakakabayad. Ang tingin ko sa'yo, dapat ka nang magpa-confine sa ospital. Kasi mukhang lumulubha yung sakit mo eh. Maria, masakit mang aminin ito, ha? Pero sa tingin ko sa iyo, wala ka na sa posisyon para mabigyan mo ng magandang kinabukasan itong anak mo. Kung ako sa'yo, ipaampon mo na lang kaya ito. Oh, look at that sweet little face. Let's see now. Let's see your smile. Smile. Come on. Oh. Ang Carmen, Sige. yun ang usapan natin. Ano? Na ako pa rin ang kanyang tunay na ina. Oo, Maria. Yan naman pinirmahan mo namang yan eh. Pagpapatotoo lang na voluntaryo mong pinaampun sa amin pansamantala yung bata. Walang problema yan. Huwag ko naman siya pa. Now, Kailangan makapag-umpisa ka na para mapangalagaan mo itong bata. Opo. Ihatid ko lang si Maria sa ospital. Pagkatapos doon, dito na ako tutuloy. O, tayo na, Maria. Sige. Cute ang bait yan. Hindi iyak yan. there, Kaya, baby. Let's see. Oh, there, smile. Oh. You're not gonna cry, right? There. Oh, look at you, darling. Umaga na. Magdamag kitang inintay. Saan ka ba galing? Kung saan man, at kung nalalaki man ako, wala ka na ron. Wala. Wala? Wala! Dahil sa pamamahay na to, ay isa ka lamang palamunin. Iniinda ko ngayon. Mula nang nabatid ko na ang lahat ng kayamanan ni Manuel
10 ng bahay na to ay malapit na maembargo ng bangkong pinagsanglaan ng hype na yun. Alam ko naman kung bakit bigla ka nagkakaganyan sa akin eh. Mula nung hindi ko sundin ang utos mo na patayin si Maria, na sarili mong panganak. Hindi ko siya anak. Anak siya ni Manuel sa unang asawa. At alam mo ba, mula nang sinuway mo ko, nawalan ako ng tiwala sa'yo. Ipinakita mo lang na wala kang malasakit sa akin. Pero okay lang. Tatapatin kita. Wala na akong gusto sa'yo. Ang sama mo talaga. Pwede ka na makalis dito. Nang dahil sa'yo, inabandonado ko na si Maria. 10 ng aming anak. Oy, huwag mong isusumbat yan sa akin. Hindi kita pinilit. Hindi nga. Pero nung pagbantaan mo ko na pag di kita pinatulan, ay papapatay mo si Maria. Natakot ako. Kaya napilitan akong pumatol sa'yo. Alam mo, Margarita, isinakripisyo ko ang lahat-lahat. Alang-alang sa buhay ng aking magina. Ang lahat-lahat. Isa kang ugok. Ugok sa dilang ugok. Naniwala ka sa aking pananakot. Hindi ka lang ugok, kundi duwag pa. Pero alam ko, hindi lang yun ang dahilan. Alam mo, kasi ang akala mo, jackpot ka na sa akin. Kaya mo sila itinakwil. Kaya, wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Yang utak mo. Utak abo. Aray! Anak hayop! Demonyo! Hayop ka. Hayop ka, akala mo! Aray! Kamutiman mo! Aray! Demonyo! Iwan mo yan! Hayop ka! Papatay ko na mo! Maria! Maria! Nana Sepa. Oh, Luisa. Naku, ang laki na nitong... Luisa, doon pa kayo nakatira? Kumusta ka na? Hindi na. Sumama nga lang ako kay Nana Sepa na sabihin niya sa akin magaling ka na at lalabas ka na raw. May sarili na yan. Talaga? Oo, nabili ko. Kaya nga nasabihin sa akin ni Nana Sepa na kung pwede daw dun ka muna tutuloy sa akin. Sabi ko, okay yun, basta ikaw. Salamat. Pero yan, ano yan? Nako, saka ako na paliliwanag sa'yo. Ito naman, gusto mo pa maglihim sa akin. Nana Sepa? Oh, kumusta ka na ko? Matagal ko na sanang gustong sabihin sa iyo noong pang may sakit ka. Alam mo ba, pagkatapos nilang ampunin yung anak mo, 3 araw pa lang, tumungo na sila sa Amerika. Kasama ang anak ko? Ha? Kasama ang anak ko? Ha? Ang anak ko kasama? Ay, oo. At ayon sa kanila, magtatagal daw sila doon sa Amerika. Pero huwag kang mag-alala. Alam ko, babalik yun kaagad dito dahil nanditong kabuhayan yun eh. Di bali ho. Kahit gaano katagal, maghihintay ako. Nasa mabuting kamay ang anak mo. Luisa, ikaw nang bahala kay Maria, ha? Oo. Hindi na ako sasama sa inyo at ako'y hinihintay na doon sa bahay. Ha? O sige, Sige na. Tayo na. Ang laki nito Dito ka nakatira? Oo, napatanga ka, no? Ang ganda nito. Abe, paano ka nagkaroon ng ganito kalaking bahay? Utak ang ginamit ko. Upo ka muna. Ikaw naman kasi, binibigyan kita ng magandang trabaho nun, hindi mo tinanggap. Kasi naalala ko yung sinabi sa akin ni Nana Sepa na kapag hindi raw ako nakakuha ng trabaho o nakakita ng trabaho, basta hindi ko raw gagawin yung ganyang uri. Ay, sinunod mo nga, may bahay ka naman. Ay naku, wag na nga natin pag-usapan yun. Ang gusto kong malaman ay kung kanino yan. Eto, kay Paulo Cervantes to. Paulo Cervantes? Oo, yung may-ari ng malaking bahay na tinirhan natin. Alam mo, kinausap ako ni Doña Carmen. O, kinausap ka? Inaway ka? Sinabunutan ka? Ano? Ba't siya sa bruto nun? Edukada niya akong kinausap.
Ang sabi niya, hiwalayan ko daw si Paolo. At saka, huwag ko daw sasabihin na buntis ako sa kanya. Nangako naman ako sa kanya na hindi ko sasabihin. Ano nga ba naman ang mapapala ako sa lalaking yun? May asawa. Masisira lang ang pagsasama nila. At saka, wala akong magiging magandang kinabukasan sa lalaking yun. Pero hindi yun. May kapalit yun. Anong kapalit? Maraming pera. Yun ay binili ko ng bahay at yung mga kasangkapan nakikita mo. Kaya lang, alam mo Maria, nalulungkot ako sa sarili ko eh. Nauunawaan ko, Luisa. Kasi, alam mo, ganyan din ako eh. Pero huwag mo nang problemahin yan. Tingnan natin, may maganda pang bukas. Pareho tayong bigo. Magkasama tayo, magdadamayan, magtutulungan. Ha? Maria, pagkatapos mong magluto, pakilinis na rin ng bahay, ha? Oo, sige na. O mag-ingat ka sa paglalakad mo at baka mabundol yan ako. Kaya. Kung may kending-kending pa nga. Kembot, sige na. Ingat ka ah. Maria. Kumusta ka? Kumusta ang ating anak? Nagkaroon ka pa ng mukhang umarap sa akin. Maria, kay tagal kitang hinanap. Para ano pa? Para muling saktan ako? Upang magpaliwanag. Tungkol saan? Tungkol sa ginawa ninyong pagtatakwil sa aming mag-ina? Tungkol sa ginawa ninyong dalawa ng mama? Ganun ba? Isa na yan sa dahilan, Maria. Gusto ko malaman mo ang katotohanan. Na kaya ko kayo nagawang itakwil ay nandahil sa banta ng mama mo. Dahil sa banta niyang ipapapatay ka, 10 ng ating anak. Naniwala ako, Maria. Natuwag, natakot. Dahil mahal ko kayo at ayoko kayong mapahamak. Kaya ko nagawang isakripisyo ang lahat. Mataya ko lamang ang inyong kaligtasan. Ang isa pang dahilan, ang iyong mama, Maria, hindi ko sinasadya. Napatay ko siya. Alam mo bang matagal ko nang gusto sumuko? Pinaghahanap ako ng batas. Ngunit hindi ko magawa hanggang hindi kita natatagpuan at makapagpaliwanag sa'yo. Ngayong nakita na kita, magiging maluwag na sa kalooban ko ang pagsuko. Tandaan mo lang, Maria. Magpakailanman. Mahal kita at ang ating anak. Ramon? Maria?
Ano anak? Lalaki ho. Ang anak mo ito, Luisa, ay kikilalanin kong tunay na anak. Mamahalin ko ng tulad ng pagmamahal mo. Hindi ka mabibigo, Luisa. Amiga ko. At tingnan nga natin. Langya. Pogi Poging bata. Anong pangalan mo? Robert. Sige nga, matalino. Ilang taon na yung Robert, ha? Bam, talino. Talinong bata ito at listo, ha? Katuwa itong batang to, ha? Talino, listo pa. Siyempre, Siya nga pala. Si... alam ko nang uusisain mo. Hindi pa bumabalik yung umampun sa ating anak na si Catherine. Kung sakasakali lang na magbalik, yung pinagbiling ko sa'yo kahit litrato man lang dalan mo ko. Alam mo naman, gusto kong makita yung bata, nasasabik ako eh. Yun lang pala eh. Huwag ka mag-alala. Bon, oras na. Sorry ho, misis. Okay lang Sige. ho. Sige ha, dito ka na muna. Bata ka, oh. Sana bago ka tatawid, titignan mo muna kung may sasakyan dumarating. Muntik na kitang tamaan eh. Sorry ho, kasi ho, excited na ho ako makuwi kagad sa amin para ipakita ko yung grades ko sa nanay ko. Oh, tignan mo, matalino ka pa pala. Gwapo ka pa. Ano ba ang pangalan mo? Robert po. Robert. Oh, ako si Paulo Cervantes, ha? Lumakad ka na. Uli-uli, mag-iingat ka, ha? Titingin ka muna kung may sasakyan dumarating, kabilaan. Opo. Ha? Bago tatawid. Sige. Inay! Inay! Oh, Robert! Inay, Inay, tinan mo yung mga grades ko, ang tataas oh. Tingnan ko nga. Oh, di ba ang tataas? Nako, ang tataas ng grades mo ah. Matalino talaga ang anak ko. Alam mo, Nay, sa pagmamadali ko, muntik na ako mabangga ng kotse ng mama. Ha? Oo, pinangaralan pa ho niya nga ako eh. Pero sinabi niya sa akin yung pangalan niya. Aba, nagpakilala pa. Ano daw ang pangalan? Juan, Nay. Paulo Cervantes po. Paulo Cervantes. Cervantes.
Good evening ho. Karya, makaaalis ka na. Good evening, ma'am. Ikaw rin, Sepa. Iwan mo muna kami. Oo. Bahala ka na. Ma'am Carmen, dumating na pala kayo. Tuloy. Upo. Salamat po. Gabing-gabi nasugod ka. Ma'am Carmen, 10 taon ho ako naghintay. Si Catherine ho, ang anak ko. Anak ko. Hindi mo siya anak. Wala ka ng karapatan sa kanya. Wala? Oo. Wala. Dahil pinutol ko ng karapatan mo sa kanya. Magmula nang ipagkaloob mo siya sa akin. Pero, ang kasunduan ho natin, ampunin niyo lamang siya. Ngunit ako pa rin ang kanyang ina. Noong pa sinira ko ng kasunduan natin yan. At aaminin ko sa'yo, anak mo nga siya kung ikaw nagluwal sa kanya. Pero ang pagiging isang ina ay hindi nasusukat yan. Nasa pag-aaruga pa rin yan. Nasa hustong pagkalinga. Hindi nga siya nagmula sa aking katawan. Pero hinugot ko siya dito. Dito. Minahal ko siya. At ang ginawa ko sa kanya ay hindi mo kayang pantayan. Kaya, huwag ka nang magkaroon ng lakas na loob na tawagin at kilalanin siyang anak. Sa mata ng Diyos at ng tao, ako ang tunay niyang ina. Ako higit kanino man na may karapatan sa kanya. Tangi ako, Mrs. Cervantes. Ako! Mami! Mami! Catherine. Who are you? I don't know you. Don't touch me. I don't like your smell. Mommy? Mommy? Mommy, who's that woman? I don't like her. Touching me. Very bad smell naman. You'll get to know her someday, darling. I don't like her. Come on. You need to get some sleep now. Let's go to bed, okay? Sige, iakit mo na siya. Patulugin mo na, ha? Good night, darling. Good night, Ma. Sleep tight. Sige. Oh, yung bibig mo, ha? Huwag mo masyadong ilapit sa kanya at baka pati ikaw may TV dyan. Ngayon, Maria, kailangan ka ba ng inaangkin mong anak? Yan. Yan na nga ba ang kinatatakutan ko eh. Na baka ang anak natin, sa piling ng mga Cervantes, ay lumaking suwail at matapobre. Ano? Nakatikim ka na kagad? Bata pa siya, Ramon. Kaya nga ako pumasok ng katulong para masubaybayan siya at ipakita sa kanya ang tamang pag-uugali. Bahala ka. Kaya nga lang kung narong ka na, mas mabuti sigurong ipakilala mong ikaw ang tunay niyang ina. Pero sa palagay ko, hindi pa ngayon.
Dapat lang. Darating din ang pagkakataong yan. Hindi naman kita maintindihan, oh. Kosa, baka gusto mong kumain. Meron ako dyan. Baka pala kapaglabas ng pagkain. Maiba nga pala ako. Nung minsang madalaw ka sa akin may nabanggit ka tungkol kay Robert. Totoo bang anak siya ni Paulo Cervantes sa kaibigan mo? Oo. For the first time, aaminin ko. Nagkaroon ako ng relasyon sa kanya. At aaminin ko rin sa'yo. Naglalasing ako dahil kay Luisa. Nabalitaan ko sa mga kaibigan ko at sa mga kaopisina ko na nagkaroon ako ng anak sa kanya. At siya ang hahanapin ko ngayon. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. No! How dare you, Paulo Cervantes? Huwag kang magtatangkang hanapin yung anak mong yan sa labas. Carmen, be realistic. Try to understand. I am a father. And I have a moral obligation to my son. Dugo siya at laman ko, Carmen. Bahagi rin siya ng iyong kataksilan. At anumang bahagi niyan, ay hindi ko kinakailangan sa loob ng pamamahay na ito. You're being unfair. It's you who's being unfair! You cheated me! You cheated me! Give me that, you drink too much! Dinaya mo ko. Dinaya mo ako, Paolo. Nakitungo ka na kay Luisa. Hindi ka pa nasyahan. Inanakan mo pa siya. Why? Because I'm sterile? Kaya mo ba ako pinarurusahan ng ganito? Well, I've just had about enough! Bakit? Kasalanan ko bang maaksidente at mabaog? Ginusto ko ba yun? Ginusto ko ba yung Paolo? Ha? Maganda umaga ho. Maria! Robert! Ang Paano laki mo po? na! Tuloy! Tuloy! Nasabi ko na kay Sir Paulo, yung pinapasabi mo sa akin napapasok ka ng katulong. Siya nga ho. Oo. Pumayag siya? Pumayag siya. Talaga? Kaya, puntahan na natin. Hinihintay ka na ni Ma'am Carmen. Alika! Alika! Alika kayo. Ayun siya. Sige na. Magandang umaga ho, Ma'am Carmen. Magandang umaga ho. Ma'am? Hindi ba marami ka pang gagawin sa kusina? Oho. Binuksan ko lang yung gate, ma'am. Para... Sige na. Tapusin mo muna ang trabaho mo doon. Oho. Sinong batang yan? Si Robert ho, ang anak ko. Upo. Nasabi sa akin ni Paulo na gusto mo daw pumasok na katulong. Kung maaari ho sana, Ma'am Carmen. Bakit? Nangangailangan ka ba ng salapi? Sabihin mo lang sa akin kung magkano. Ma'am Carmen, ang kailangan ho namin magsilpi. Tigilan mong kabaliwan mong yan. Lalo ka lamang masasaktan dito. Tandaan mo sinasabi ko sa'yo, Maria. Maria, nandito ka na pala. Magandang umaga ho, Sir Paulo. Magandang umaga ho. Opo, Salamat ho. Opo. Balita ko gusto mo na pumasok na katulong dito. Kung pwede ho sana. Tanggap ka na. Kung gusto mo, maski ngayon, mag-umpisa ka na. Salamat ho. Ito yung batang munti ko na masagasana. Ako nga Ito ho. nga ho. Siya po ang nanay ko. Naalala mo yung mga pinangaral ko sa'yo? Opo, mag-ingat po ako para wag po ako madisgrasya. Good. Tanggap ka na. Pwede ka na mag-umpisa. Carmen, ikaw na ang bahala sa kanila, ha? Pagtira mo rito, isama mo nito, ha? Isama mo, ha? Salamat ho. Sige, ako'y mag-opisina pa. Bahala ka na sa kanila, ha?
Ma'am Carmen, saan ho naroon si Catherine? Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Kasi ho, malapit na hong birthday niya. Meron ho kaming konting regalo para sa kanya. May regalo ka sa kanya? Opo, ma'am. Mami! Oh, ayan na pala siya. Ikaw na lang mag-about. Salamat ho. Mami! Hello, baby. Did you sleep well? Nakatulog ka bang mabuti, darling? Yes, Mami. Good. Mami, ba't dito na naman yung babae niyan? May kasama pang bata. Catherine, siya si Robert, ang anak ko. Kaya kami nagpunta rito dahil malapit ng birthday mo. At mayroon kaming dalang regalo para sa'yo. Oh, ito tsokolate. Hindi ba paborito mo? Ayoko niyan! Hindi ako tumatanggap ng mga loka ng tsokolate. State side ang kinakain ko, tsaka hindi ako tumatanggap ng galing sa'yo. Mabaho ka! Catherine, kahit ayaw mo dito sa regalo namin, advance happy birthday na lang. Ayan ang balon! Nay, ang sese nila oh. Tsaka, ba't wala tayo dun? Ang sese nila, sarap pa ng pagkain. Nakakagutom eh. Paano pinagbawalan tayo ni Ma'am Carmen? Pasensya ka na, anak. Andiyan na sila! Andiyan na sila! Nandito na sila! Uy! Nandito na sila! Kayo dyan! Tayo! Tayo! Uy, nandito na sila! Tayo! Alika! Kanta! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Say thank you, darling. Thank you! Wow, dami na oh. Look at all those presents. Darling, Happy, darling? Yes, Mommy, very. I couldn't ask for more. Thank you Oh. very much, Daddy. baka maghihiyakan pa kayo dyan. Oh, come on, let's sit down. Upo tayo. Catherine, happy Oh, birthday. Jeffrey!
Happy birthday. Ba't ngayon ka lang? Kasi sinamahan ko pa yung mami ko kasi may pinuntahan pa kami. Okay lang. Ma, Pa, I'd like to meet my friend Jeffrey and my friend Richard there. Hello, Jeffrey. Richard. Good evening po, sir. Nice meeting you, ho. Sir. Shall we dance? Ma? Sure, go ahead. Close and look into my eyes and tell me you don't feel it too, the way it used to be when you took forever. Akalain mo, Paolo, parang kailan lang ganyan lang kalaki si Catherine. Ngayon naman, tingnan mo, ang ganda-ganda at smart na smart pa siya. Can't go back, but we'll go on singing love songs we have once begun. Before we drifted far apart, before I knew I lost my heart. My princess, your highness? Daddy naman, nag-birthday lang ako, Your Highness na kagad. Are you happy, darling? Yes, Mommy. Let's go in. Happy Happy birthday, Catherine. Pagpasensyahan mo na itong regalo namin. Ito lang kasing nakayanan namin. Oh, may regalo pala sila sa'yo eh. Pati sila nakikisaya sa debut mo. Bullshit! Aanin ko mga regalong yan. Hindi ko kailangan yan. Sa inyo na lang yan, ha? I don't like that and I don't need it. Che! Nakita mo ang inasal ng anak mo? Ang nakita ko, Paolo, isang tagpo na dapat ikadala ng isang yan. Sana maunawaan mong ibig ko sabihin. Good night, dear. Sir Paolo, napagod lang ho yun, kaya ganun ang ginawa niya. Huwag niyo ho kami alalahanin. Okay lang ho yun. Naunawaan ho namin. Oh, Dad! Pumasok kayo rito. Siguro may pag-uusapan tayo importante, ano? Ano yun? Hindi kasi ako makatulog eh. Hindi kayo makatulog? Bakit? Meron ho ba kayong lagnat? Ano ho ba nararamdaman nyo? May sakit ho ba kayo? Yung ginawa mo sa mga tao, hindi ko nagustuhan. Hindi maganda. Alin doon? Yung hindi ko tinanggap yung mga regalo nila? Si Daddy naman. Eh, bakit ko naman tatanggapin yun? Eh, hindi naman bagay sa akin yun. Daddy, don't think about it anymore. Forget it! Yung mga tao, nagpapakatao. Dapat itrato mong tao. Tao? Para sa akin, mga hype yung mga yun eh. Hindi ko akalain kakikita kita rin ng pag-uugali. I don't like it and I don't approve of it. Bukas, haharap ka sa kanila. Sa pagkakamali mo, hihingi ka ng pamanhin. No! No! You cannot force me to do that, Daddy! If I do that, I'd be stupid solo! Solo sa level na ng mga mahihirap at patay gutom! Kung hindi nila nagustuhan yung mga ginawa ko, well, they can go to hell! Lumayas sila, magsilay sila dito! Dad, I hope I make myself clear.
that is not clear to you, well, you can make a choice. Them or me. Ain't it funny? Is it just beginner's luck? Maybe with just a touch, two different people from such different worlds apart has touched each other's heart like candles in the dark. If it's time for us, we've gotta take it, take the chance to make it now. Let the love begin, let the light come shining in. Who knows where the road will lead us now? Look at what we found. Make this moment turn our hearts around. It may never come again. Let it in. Let the love begin. Here we are, so close together. I can feel the fire start between us. We've come this far, too far to stop it now. If this is meant to be, it's meant to be. Chance for you and me, For you and me. Build our destiny. Now I'm looking at a new Forever, make this dream come true together now. Let the love begin. Let the light come shining in. Who knows where the road will lead us now? Look at what we found. Make this moment turn our hearts around. It may never come again. Let it in. Let the love begin. Here we are, so close together. I can feel the fire start between us. we've come this far, too far to stop it now. This is meant to be. It's meant to be. Chance for you and me, For you and to me. build our destiny. Now I'm looking at a new forever. Make this dream come true together now. Let the love begin. Let the light come shining in. Who knows where the road will lead us now? Look at what we found. Make this moment turn our hearts around. It may never come again. Let it in. Let the love begin. Kwan daw po, sir, padala na lang daw po siya ng pagkain sa itaas. Tinatamad na raw po siyang manaog. Sir, ma'am, pwede ho ba ako na magdadala ng pagkain sa kanya? Hindi! Hindi ako papayag.
Nandiyan naman si Karya at si Isabel. Ba't ikaw maghahatid? Sige, Karya. Ihanda mo ng pagkain ng anak ko. Opo. Maria. Talaga bang gusto mo ikaw na maghatid? Opo sana, sir eh. Ano ba, Paolo? Sinabi ko siya maghatid, ha? Handa mo na yung pagkain. Maraming salamat po. Abay, sira pala ang tuktok mo, no? Nasa harap ka ng pagkain, nagdadabog ka? Wala na akong ganang kumain. Sir Paolo, narito na po yung pagkain. Sige, hatid mo na. Opo. Maria! Ikaw, baka umubo-ubo ka pa dyan sa pagkain ng anak ko. Malagyan pa ng mikrobyo yan, ha? Carmen! Bakit? Alam mo naman nagkasakit ng TB yan, ha? Tama na! Sige na, Maria. Hatid mo na. Opo. Ikaw, Carmen, sobra ka na. Totoo naman ang sinasabi ko, ha? Kaya totoo, hindi. Ang inaasan mo, mal-edukada. Nakakasakit. Good morning, Catherine. Ito na yung pagkain mo. Bakit ikaw nagdala niyan? Inutos ba sa'yo ng mami at daddy ko yan? Hindi, nagpresenta ako. Para malaman mo na gusto kitang pagsilbihan. O, Iha, kumain ka muna. Baka malipasan ka ng gutom. Hindi ko kailangan yan! Tingnan mo yung ginawa mo! Tinapon mo yung mga pagkain! Pati yung plato na basag! Ikaw talaga! Catherine, hindi ba ikaw ang Tama na! Walang yaka! Yan! Kailangan malaman ngayon ng mami daddy ko yan! Ikaw talaga! Mami! Daddy! Halika dito! Halika dito! Halika dito, sabi! Halika dito! Halika dito! Ma! Alam mo ba ginawa itong babaeng to? Pagpasok sa kwarto ko, isinapag yung mga pagkain ko! Pati yung mga plato kong pinagbabasag! Hindi ko naman malaman dala kung bakit! Ha? Sa uli-uli! Pagpasok ko sa kwarto ko, ayaw itong babaeng to magdadala ng mga pagkain ko! Ha? Catherine! Maria! Okay lang, sir. Hindi naman ako nasaktan eh. Sige, sir. Sorry ho. Maria! Maria, hindi ko gusto ang mga nangyayari. Pero hindi ko konsintihin si Catherine sa kanya mga ginagawa. Gusto ko lang malaman ang totoo. Gusto ko sa bibig kong manggaling. Totoo ba yung mga paratang niya sa'yo o hindi? Totoo ba? Sir Paolo, totoo po yun. Wala po siyang kasalanan. Ako po lahat ang may kasalanan. Alis na po ako.
Kakapagod, no? Oo nga eh. Ako nga, napagod eh. Ako din. O ano? Tuloy ba yung lakad natin mamayang gabi? Oo, tuloy hindi pwedeng hindi. O di, pauwi mo na yung driver mo at ako na maghahatid sa'yo. O sige, sandali lang mag-intay Okay. ka rito. Sabihin sige. ko sa kanya, ha? Okay. Tsaka lang. O sige. Hoy. 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 Hoy! Hoy! Ano ba? Kanino pa kita tinatawag ah? Ako ba tinatawag nyo? Hindi naman Hoy ang pangalan ko ah. Robert ho. Ba't piloso po pa to? Tapos na ho ba kayo magre-rehearsal nyong hambog na Jeffrey niyan? Oo, tapos na kami. Bakit? Di sakay na kayo para makauwi na tayo. Aba, hindi pa ako uuwi. Mag-good time pa kami nila Jeffrey. Kaya ako nagpunta dito para sabihin sa'yo na umuwi ka na sa bahay. At si Jeffrey na lang maghahatid sa akin sa bahay. Okay? Uwi na. Sakay na kayo. Alam nyo ba yung taong yan? Delikado yan. Anong delikado pinagsasabi mo? Hambog yan eh. Hoy, hindi hambog si Jeffrey. Mas magandang lalaki naman ako kaysa ron. Ano ba pinaghambugan sa'yo ni Jeffrey? Wala, basta. Talagang hindi kayo sasama. Sabi ng hindi eh. Adios! Bastos! Alam mo, tuwan-tuwa ako dahil gustong-gusto ko talaga ng mami ko eh. Eto naman oh, good night kiss lang pinagkakait pa sa akin. Damot-damot mo naman. Sige na nga. Oh, ayan. Oh! Hindi, ano? Ano? Umalis ka na. Sige na. Bye-bye. Hindi, ayoko pa. Bakit? Isa pa. Umalis ka na. Sige na, alis na. Sige na. O, sige na nga. Bye-bye. Bye. Good night. Ano't gising ka pa? Hinihintay kita eh. Eh, sino may sabi siyang intayin mo ko? Wala Iha. Hinihintay kita para sabihin sa'yo na hindi maganda para sa isang dalaga ang ginagabi ng uwi, lalo't ganitong oras. Abay, madaling araw na. Eh, ano mo pakialam mo? Wala naman. Ang sa akin lang parang payo lamang ng isang ina. Ng isang ina? O ng isang atsay na katulad mo? Ba, sobra naman yata ang taas ng pangarap mo. Hoy! Tatapatin lang kita, no? Kung magkakaroon lang ako ng isang inang katulad mo, ba, mas gugustin ko na lang yata mamatay. Galing-galing at saka saysay ng gabi ko eh. Bibisitin mo lang ako. Habi nga dyan!
Halika nga dito. Halika nga dito, babae ka. Sino nagsabi sa'yo pumasok ko dun sa silid? Ha? Sino? Ma'am Carmen, wala naman akong masama eh. Anong walang masama? Baka akala mo nakalimutan ko na nagkasakit ka ng TB. Eh, kumahawang anak ko. Anak ko ho, Ma'am Carmen. Hindi! Anak ko! At huwag mo nang igiit ang paniniwala mong yan. Uli-uli, huwag mo nang gagawin ang ginawa mong yan, ha? Napakalupit ninyo, Ma'am Carmen. Inalisan niyo na ako ng karapatan sa aking anak. Sana bigyan niyo naman ako ng pagkakataon. Kahit patagho. Maipakita ko sa kanya ang aking pagmamahal. Hindi. Hindi pwede. Lahat ng karapatan sa kanya ay wala na sa'yo. Nasa akin na. At huwag mo nang hintayin na ibalik ko pa sa'yo. Nunca. Sige! Alis! Pronto! Alis dyan, sabi! Dito rin. Pero nakalaya na siya. Robert, Maria. Mula nung pag-aralan kong nilalaman ng librong ito, ay nakilala ko ang ating Panginoon. At naramdaman kong napalapit din ako sa Kanya. Kaya't masarap ang pakiramdam. Purihin ang Panginoon. At nang dahil din dito, kaya't ayokong dayain ka, Robert. Kailangan malaman mo ang tunay mong pagkatao. Hindi ka naming tunay na anak ni Maria kagaya ng pagkakaalam mo. At nang dahil din sa Bibliang ito, pinadalang ko kahapon ng sulat si Paulo Cervantes. At ipinagtapat ko na ikaw ay anak niya sa kaibigan ni Maria. Kay Luisa. Maria, parang may nagutos sa akin mula sa itaas na gawin ang bagay na ito. Kung nasuway ko man ang kagustuhan mo, napanatilihin lihim ang bagay na ito. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Sinasabi mong anak mo kay Luisa? Yan lalaking yan? Siya nga. Siya ang matagal ko nang hinahanap. At ngayong nakita ko na siya, inaasahan kong maiintindihan mo ko. No! 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 I won't allow this! Hindi mo siya pwedeng itira dito, Paolo. I don't deserve this kind of treatment. I just don't deserve this! Sanda ko ng mundo mo nakita na ang isang asawa ay bukas ang dalawang palad para tanggapin ang anak sa labas ng kanyang asawa. Para ano? Para ano, Paulo Cervantes? Para sa tuwing makikita ko siya, maalala kong kataksilan mo? Ganun ba ang gusto mo mangyari? Ganun ba? Bullshit. Bullshit ka rin! Si Robert ay dugot lamang ko. And I'll be frank with you. I'd rather lose 20 wives than lose my son. Remember that, Carmen Cervantes. Son? Yes, Dad. Halika. Ituturo ko siya ang kwarto mo.
Papaano ngayon yan, Mama? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, ngayon ko lang siya nakita na galit ng ganyan. And I do believe he means business. Kung hindi ko siya susundin, alam kong iiwanan niya ako. God knows I don't want to lose him. I love him. I love him. Ikaw may kasalanan lahat yan eh. Kung hindi mo dinadala dito yung Robert niyan, hindi yan makikilala ng daddy ko. Yan tuloy, nagkaroon ng gulo. Ikaw talaga kailan mong buwisit. Catherine, bakit siya naman ang Ano ba pa kailan mo? Isa ka pa rin, buwisit ka. Kikialam eh. Oh, Jeffrey, napadalo ka. Halika dito. Good evening. Good evening. Halika dito, halika. Uupo ka muna dyan. Sandali. Nanay Sepa? Nanay Sepa? Oh, bakit? Nanay Sepa? Jeffrey, what do you want to drink? Kahit juice na lang. Nanay, pakikuha na lang po kami ng 2 juice. O, bakit nga pala napasyal? Kasi I want to ask a favor from you dahil tomorrow darating yung tito ko from the States. Si Tito Tony, yung kapatid ng mami ko. Oh. Pag nagla-long distance yun, panay ang kwento ko tungkol sa'yo eh. Gusto ka niya yata makilala. Kaya kung pwede, punta ka sana sa bahay ng siguro ng mga 10. Nana Sepa. Oh, bakit? Sandali ho. O, sige ba? At saka hindi lang naman Tito Tony mo gusto ko makilala eh. Lahat ng pamilya ng partido mo gusto ko rin makilala. Nana Sepa, ako na ho magdadala niyan. Bakit? Ako na ho bahala. Masyadong hambog yung lalaking yan eh. Akong inutusan eh. Ako na ho magdadala niyan doon. Baka anong kalukuhan gagawin mo, ha? Hindi ho, manood na lang kayo. Kaya nga mahal na mahal kita eh. Ikaw din eh, kaya mahal na mahal ko dahil ang lambing-lambing mo eh. I love you. Oh, ang juice nyo. Bakit ikaw nagdala niyan? Ang dami... Kinuha ko to kay Nana Sepa. ang daming trabaho nito. Di ba driver ka lang? Ba't ikaw pa nagdala niyan? Anong driver? Kinuha ko to kay Nana Sepa. Oh, ang juice mo. Salamat. At ikaw, ang juice mo. Ay! Abusado Ano ba tong naman, driver niya! Robert? Abusado to ah! Anong driver? Robert? Ha? Ba? Buko dyan. Sabi mo kung sino ako. Yung driver. Ako, Jeffrey, kapatid ko yan eh. Narinig mo, kapatid. Okay lang. Bayaw, kumusta? Bayaw. Bakit mo ba naman siya binasa? Wala. Oh, murong ka rito. Yung kamay mo. Ikaw, murong ka doon. Oh, yan. Mag-usap kayo. Sige. Sige, pwede ka nang umalis. Ano nga, Alis? Bantay. Yung kamay mo. Bantay ako rito. Sige, mag-usap kayo. Ano? Aba, eksaktong 10 ka dumating ah. Hello? Ay, halika na. Nandiyan na ba? Ay, ikaw naman eh. Sunggab ka kasi ng sunggab eh. Nakakagulat ko tuloy. Ito naman, para isang halik lang naman eh. Nandiyan na ba uncle mo? Oo nga, kanina ka pa hinihintay. Good morning, ho. Good morning, Iha. Good morning, ho. Good morning. So, you must be Jeffrey's girlfriend. Oo, Tito. Siya nga ho. Di ba ang ganda-ganda? Tingnan nyo, Tito, tumutulo na laway nyo. Uy. Tito, I'd like you to meet Miss Catherine Cervantes. Cervantes? Oo, yung mga Cervantes na kilala sa alta siyudad. Come on, Iha, sit down. Oh, upo ka. Upo, Iho. So, you are a Cervantes. Yes, sir. Any relation to Paulo Cervantes? Well, sir, he's my daddy. Carmen Cervantes? She's my mommy. Wow, so you are Catherine. I remember now. Dalagan-dalaga ka na pala. At malaki na pala ang ampon ng mga Cervantes. Ampon? Oo. Iha,
Ako ang nag-areglo ng mga adoption papers mo nung ampunin ka ng mga Cervantes. Kasi ako ang abogado nila nun sa States. Catherine! Jeffrey! Hindi mo siya susundan. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng uncle mo? Isa lamang siyang hamak na ampon na hindi mo alam kung saan ang galing? From now on, you will stop seeing her. I forbid you. Naintindihan mo ba ako? Ha? Ma, mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Catherine. Mama? Bakit ganon, Mami? Bakit ka ganyan? Bakit mo ako pinabayaang maniwalang isang Cervantes? Pinalaki na ang buong pag-akala isang tunay niyong anak ng Daddy. Akala ko ako lamang ang may tanging karapatan sa pambahay na ito. Akala ko ako na ang pinakamapalad na nilalang. Na inyanak na may gintong kutsara sa labi. Na may integridad na isang tunay na Cervantes na ginagalang at nire-respeto ng taga-atas sa syudad. Yung pala'y hindi. Ako pala'y isang tao na nabubuhay sa pagkukunwari. Nabubuhay sa pag-alinlangan. Nabubuhay sa balat kayo. Oo, Mami. Balat kayo at pagkukunwari. Sapagkat ang katotohanan pala'y ako lang may isa niyong ampal! 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 Ngayon, Mami, sabihin niyo sa akin, sino tunay kong ina? Sinong tunay kong ina? Sino? Sino? Catherine? Ako na sasagot sa tanong mo. Panahon na para malaman mo ang katotohanan. Ang tunay mong ina, si Nana Maria. Catherine? Bakit nandito ka? Damdamin ng isang ina ang nagtulak sa kanya. At kahit hindi mahal ng kanyang anak, patuloy na nagmamahal sa kanya. Hindi kita kailangan. Lumabas ka na! Lumabas ka na! Lumabas ka na! Catherine, hinahamak mo ko, nagpipikay ako. Sinasaktan mo ko, nagpapasensya ako. Pinagkakaitan mo ako ng pagmamahal. Tinatanggap ko. Bakit? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito sa akin? Hindi ko ang aking ina. At kung ikaw man, ikinahihiyak ta na intindihan mo. Ikinahihiyak ta! Ikinahihiya mo ako dahil ganito lamang ako, isang katulong mabaho na kapanditiri. Nasa daigdig mo hindi nababagay ang katulad ko.
Catherine, dapat bang ikahiya ang katotohanan ikaw ay nanggaling sa katawan ko? Na ikaw ay dugo ng aking dugo at laman ng aking laman? Alam mo bang pinagsisisihan ko kung bakit ako pa yung sinilang? Kung bakit ikaw pa naging ina ko? Kung bakit laman mo na sa katawan ko at dugo mong nanalitay sa aking mga ugat? Lahat ng bagay na may kaugnayan at kinalaman sa'yo? Ikinihiya kita. Mabaho ka! Mabaho ka! Ikinihiya kita! Now get out! 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 Buisit! Catherine, Hindi ko kailangan ng panghihimasok mo. ako ang may kailangan niyan, Catherine. Para igit sa'yo na mali ang ginagawa mong paglapastangan kay Nana Maria. At kung ano man ang gawin ko sa kanya, wala kang karapatan. Ang karapatan ko ay ang pagiging Cervantes ko. At ikaw ay nasa loob ng tahanan ng mga Cervantes. At sa loob ng tahanan ito, isa ka lamang sampid. At kahit balutin ka man ng kumikinang na ginto, ay mananatili kang isang ampon. Isang sampid, naintindihan mo? Patawarin mo ko kung nababanggit ko ang mararas na salitang yan ay dahil lang kay Nana Maria. At aaminin ko sa'yo, handa akong ipagkaloob ang buhay ko para sa kanya. Patilhin na pag-ibig ko para sa'yo, handa ako isakripisyo para sa kanya. Hindi niya ako tunay na anak. Ikaw ang tunay niyang anak. Pero bakit mo ipinagkakait ang pag-ibig na dapat mong ibigay sa kanya? Wala kang puso, Catherine. Hindi ka marunong magpahalaga sa pagpapakasakit niya para sa'yo. Ikinihiya ko siya! Ikinahihiya? Sa anong kasalanan? Dahil mahirap siya? Ikinahihiya mo rin ba siya dahil sa paglilingkod at pagmamahal na inukol niya sa'yo? Ganun ba, Catherine? Maraming ina ang dapat ikahiya dahil sa pagbebenta ng katawan at pagpapasalin-salin sa iba't ibang lalaki. Pero hindi ganun si Nana Maria. Anong pinagkaiba mo sa hayop? Tao ka, may puso. Pero bakit asal hayop ka? Bakit, Catherine? Bakit? Tingnan mo ang mukha mo sa salamin. Tingnan mo ang tunay mong pagkatao. At ngayon ipagsigawan mo na ikinahihiya mo sana na susuklam ka sa kanya. Titignan ko kung paano mo tatakasan ng bukas. Ang konsensya mo na ikaw ang tunay niyang anak at siya ang tunay mong ina. Paano? Paano? Inay? Ang masamang ugali at asal na itinanim mo sa kanya. Pareho kayong dalawa.
Ikaw ang may kasalanan. Ikaw! Hi, Maria. Ramon? Ramon? Kailan ka pa nakalaya? Kanina lang. Dito nga kagad ako tumuloy. Ako yun. Kaya pala hindi ako mapalagay nung nandun ako sa bahay nila Sir Paulo at ni Ma'am Carmen. Para pang may kutob akong may darating ako dito sa bahay. Yun pala, ikaw yun. Siya nga pala, tamang-tama, bukas na bukas, sasama kita roon, ipapakilala kita sa kanila. Sige. Kaya lang, mas mabuti siguro maghintay na lang muna ako dun sa servants' quarters ni Ron dahil tsumempo ka na lang pag maganda mood nila. Alam mo naman, ang katulad ko. Alam mo na, ex-convict. Basta, bahala ka na lang tsumempo, tsaka mo lang ako pakilala. Sige, ha? Sige. At saka alam mo, nung nandun ako sa kanila, marami akong... Ano ibig sabihin nito? Ne, mukhang malalim ang iniisip mo ah. Nag-iisa ka, naglalakad ka sa ulanan. May problema ka ba? Wala kang pakialam. Hindi naman. Kaya lang, baka ako gusto mong ihatid ka namin. Total, may sasakyan naman. Umuulan eh. Tara, ihatid ka namin sa pupuntahan mo. Salamat. Sandali lang. Siyado kang matigas. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Uulan niya ako! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Ganun pumalag. Bitiwan niyo ako! Uulan niya! Saan niyo ako sasabihin? Bitiwan niyo ako! Catherine Cervantes. Pamilya Cervantes. Ma'am Carmen! Ma'am Carmen! Ma'am Carmen! Bakit? Nana Sepa! Ma'am Carmen! Bakit? Si
Si Catherine ho, wala doon sa loob ng kwarto niya. Ha? At saka yung loob ng kwarto niya, gulo-gulo ho. Saan papunta ang batang yun? Ewan ko po. Sabel! Ma'am! Karya! Ma'am! Dali, hanapin si Catherine. Bakit po? Dali! Opo. Oh! Bakit nakatunganga ka dyan? Sagutin mo ang telepono! Opo. Hello? Itong bahay ni Sir Paulo Cervantes. Sino ito? Ako? Isang katulong dito. Gusto mo makipag-phone pal, ha? Pompal? Nana Sepa? Sino ba yan? Ay, sino daw kayo? Hindi mo na ako kailangan makilala pa. Ang kailangan ko makausap ay ang ina ni Catherine Cervantes. Ma'am, ayaw kong kausapin. Yun daw ina ni Catherine. Ikaw ang nanay ni Catherine. Salamat po. Hello? Ito ba ang ina ni Catherine? Opo. Gusto kong malaman nyo na si Catherine, ang iyong anak, ay nasa aming poder. Ho? Si Catherine nasa poder ninyo? At 3 milyong piso ang kailangan namin kapalit ng kanyang kalayaan. 3 milyong piso? 3 milyong piso? Tanda mo, Kuidaw, wag na wag mong paalam ito kahit kanino, lalong-lalo na sa mga alagad ng batas. Maliwanag! Opo. Nasaan ang aking anak? Pwede ko ba siyang makausap? Diskumpiyado ka pa, ha? Gusto mo makasiguro, ha? Okay. Kausap mo siya. Sandali lang. Oy, kausap mo nanay mo. Oh. Mama, hindi na nagbibiro. Mama, tabasin niyo na ako, please. Hirap na ako eh. Mama, please, tabasin niyo na ako, please, Mama. Mama! Anak, gagawin ko ang lahat para tubusin ka. Gagawin ko ang lahat. Marahil naman ay naniniwala ka na, no? Napatunayan mo na, di ba? Kung ganon, mamayang gabi, ay kailangan na namin ng 3 milyong cash. At kung hindi, papatay namin ang anak mo. Huwag po. Maawa kayo sa aking anak. Naiintindihan mo? Opo. Dadalhin ko po sa salapi. Saan ko po dadalhin? Doon po. Opo. Mamayang gabi ho. ₱3 milyong piso? At sinabi mong dadalhin mo sa kanila? Saan natin hagilapin ang ganong kalaking halaga? Alam kong wala, Ma'am Carmen. Buhay ng anak ko nakasupo. Gining Cervantes? Ako nga. Ano? Dala mo na sa lapi. Eto. Aka na. Teka muna. Kailangan ko muna makita ang anak ko. Diskumpiyado ka, ha?
Pwes, iwanan mo kotse mo rito. Doon ka sumakay sa akin. Tara! Patayin kita. Ikaw lang gumanito sa akin. Tignan ko ang tigas mo. Tarantado mo ba ka?